Manatili po tayong nakatayo pansumandali. Mahal na Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong makalangit na presensya muli sa pamamagitan ng pananalangin. Unang-una, para makapagbigay pasasalamat para sa lahat ng iyong ginawa para sa amin at para sa dakilang pag-ibig sa aming puso para sa iyo at sa iyong salita. Panginoon, ang mga taong ito ngayong gabi na iniibig ko ng buong puso ko, sila'y nagsakripisyo at naparito para maupo sa mainit na silid at kung ano pa, dahil iniibig nila ang iyong salita. At kami dumudulog para ipanalangin ang mga may sakit ngayong gabi, Panginoon, at ang mga nangangailangan. Naway wala nang nangihinang tao sa kalagitnaan namin sa dulo ng gawaing ito. Iyo pong gantimpalaan sila para sa kanilang katapatan, Panginoon. Ikaw po'y mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at palakasin kami, Panginoon, sa pag-usad namin na daladala ang kadustaan. What a privilege to do this. We ask in Jesus' name. Isa pong pribilehiyo na magawa ito. Kami humihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Hindi ako maghagilap ng mga salita, siya nga, para ipahayag ang pasasalamat ko sa isang grupo ng mga tao katulad nito, na naparito at umupo sa gusaling ito. Nais kong sabihin na bukas, bibiyahe po kami papuntang Topeka, Kansas, para sa susunod na pagtitipon. At matatapos yon ng kasunod na linggo na. At pagkatapos mula roon, pupunta kami sa Philadelphia. At ngayon, kami pupunta dapat sa ibayong dagat doon sa Kenya at Tanganyika at Uganda at sa mga tribo roon. At sila'y may konting pag-aalsa ngayon kasama ang Mau Maus. Hindi ako makapasok bilang isang misyonero. Pero sisikapin kong makapasok bilang isang mangangaso. Papasok ako at ayusin nila. Kadalasan, itutungo ako bilang misyonero at pagkatapos nangangaso. Pero sa pagkakataong ito, ako'y pupunta para makapangaso at pagkatapos maging isang misyonero. Kaya doon, sa alinman paraan para makapasok doon sa kanila. At si kapatid na Madsen Bose ay abala tinasikaso ito. Sinisikap na maipasok ako. Inihahanda yung safari na pupuntahan ko para makapangaso. Bueno, pagkatapos, pagdating ko doon sa safari, pagkatapos nga isasabihin niya, narito sa bansa ang ating kapatid na Branham, mapupunta sa embahada. Ayos lang po ba kung makakapagdaos kami ng isang munting pagtitipon sa dako rito? Kita nyo? Yan nga ang magpapasimula noon at tuloy-tuloy na yun. Ayan nga na, di lang natin alam kung mangyayari ba, kung magagawa ba natin yun o hindi. Sisikapin natin. At umiling na ako sa Panginoon na kung may bagay na mangyari na di masikaso ng kapatid, ayan nga na, tanda yun sa akin na babalik ako rito sa Jeffersonville at ipapangaral ang 7 trumpeta ng Hulyo o Agosto sa mga panahon na yan. At pagkatapos, kung magagawa natin, titingnan natin ngayon. Sisikapin namin kunin itong mga silid sa eskwelahan dito na di-aircon dahil magiging mas mainam at mas malamig. Makakaupo ang 15 hanggang 18 daang katao. At de-aircon pa. Isang bagong lugar nga na 5 bloke lang sa itaas dito. At may isang beses na tinanong namin ito. At hindi sila pumayag na makuha natin ito. At yung lalaki na hindi tayo pinayagan na makuha ito, ay wala na sa lupon. Kaya ngayon, yung tao na nandun ngayon ay sinasabi na maaari nating upahan yon anumang oras na nais natin. Kaya heto nga na tayo masaya na makuha ito. At heto nga na maaari na nating makuha ito ngayon. At siguro sa Hulyo at magdaos, ilan po ba ang mananalangin kung kalooban ng Panginoon? Ngayon, kung meron man natanggihan tayo, alam nyo, gustong-gusto ko ang Arizona. Napakakahangang dako po. Matagal-tagal na rin akong nag-aasam na makapunta roon. Sige, kung may tutulak mo sana yan na kaunti, kapatid na Ben, kung magagawa mo, kung ito'y, yan, sige po, sige. O kung sino man ang nandyan, pakitaasan lang ng kaunti. Dahil kagagaling ko lang sa talagang, ano po yon? Mga tape lang. Nandito pala yung isa rito. Pasensya na, ayos na, kapatid na Ben. Mangyari nga na ako, sa pagbalik ko mula Arizona, sa pagpunta rito, nagbunsod nga yun na mamahos ako ng konti dahil sa pagbabago ng klima. Dito kasi nasa 87 hanggang 90 at kung minsan pa nga 100% ang halumigmig. At doon na may humaabot ng 0 at kung minsan pa nga yung katamtaman nasa 120 ng 1% na halumigmig. Parang nakatira ka sa ilalim ng kulambo ng oxygen. At pagkatapos, kapag aalis ako mula roon, papunta rito, alam nyo na, grabe yung diferensya nun sa'yo. Kaya maapektuhan talaga ang boses at kung ano pa. Ibalik mo na lang kung nasaan dati, kung magagawa mo, kapatid na Ben. Nagkamali ako na pinatas ko pa. Ngakala ko ito yun. Pero heto pala yung itinas nila. Ngayon, ipanalangin nyo kami, bawat isa sa inyo.
Tunay na tatanawin namin yan sa inyo. Binabanggit sa akin ni Billy na may nagdala raw ng isang basket ng melokoton. At munting mga regalo na inyong hindi nga sapat ang pasasalamat ko sa inyo. Hindi ko alam kung paano gawin ng maigi. At pakiramdam ko nga hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay mula sa inyo. Idinadalangin ko sa Diyos na pagpalain kayo at alam ko na gagawin niya. Dahil sinabi niya, yamang inyong ginawa maging sa pinakamaliit dito ay sa akin ninyo ginawa at pagpapalain kayo ng Diyos. Sigurado po ako. At kahit ang Arizona po ay napakagandang lugar talaga, may isang bagay ako na namimiss. Yun nga ay kayong lahat. Siya nga, namimiss ko kayong lahat. Di ko alintana saan man ako pumunta. Ako, iba rin talaga kung hindi kayo. May mga kaibigan ako sa lahat ng dako ng mundo, pero iba kung hindi kayong lahat. Kung anong bagay sa munting grupo na ito na talagang hindi ko alam. Lagi kong naiisip sila. At sa Tucson, isa po yung siyudad ng mga turista, alam nyo, at nahahatak ang mga kasimbahanan. Alam nyo, medyo mahirap nga. Hindi ganun ka-espiritual. At dahil may kompetisyon na talagang matindi, at kaya yun ang nagpapahirap. Kung may sasama ko lang lahat kayo, kasama itong bahay-sambahan, pagkatapos mamamalagi roon, sa palagay ko magiging mas mainam, kita nyo? Pero sa palagay ko, basta't nananatili ito bilang simbahan, at lahat kayo pumupunta pa rin, ako po'y mananatili rito hanggang sa dumating si Jesus. Kaya ipanalangin niyo ako, gaya ng sinabi ko kanina. Pasensya na po kung inulit ko. Pero kapag nagpupunta po ako rito sa harapan niyo, ako nga'y kinakabahan, at ako'y nagpapanglaw, at nagiging madamdamin, at paiba-iba ang kalooban din. Ganon po ako sa totoo lang. Kaya ako, yung kaibuturan ko ay para bang nahapak sa loob ko. Pero ang malaman na saan man ako magpunta, hindi na wala akong isang grupo sa mundo na alam ko na talagang tapat sa akin na gaya ng grupong ito. Naway bunsod ng Diyos na umigting pa na tayo di magkawalay, na sa kaharian na parating, nawa tayo maparoon na magkakasama-sama. Yan ang dalangin ko. Nakaupo ako rito sa may pinto, nakikipag-usap ako kay Bill daw, kani-kanina lang, bago ako may inakay pabalik kay Kristo uli, doon sa isa pang silid. Pero habang nakaupo nga roon na nakikipag-usap sa kanya, na 91 anyos na, ang sabi niya, ako'y pahina ng pahina. Yung mga mata ko'y di na tulad dati. At sa palagay ko, mga 2 taon na nakalipas, nakabisita ako sa kanya nung magkaroon siya ng ganap na pagpalya ng puso't bara sa puso na mamamatay na siya. At yung mismong doktor na sumuri sa kanya, na nagsabi na di naiigi ang lagay niya, ang doktor pong yun ay patay na. At hetong nakaupo si Bill daw, kita nyo? 91 anyos na. Sabi ko, Bill, marahil hindi ka na maaasahan sa mundo sa aspeto ng pagtatrabaho at mga bagay na gaya nun. Pero hinihiling ko nga ito, pagkalooban ka ng Diyos ng lakas. Dahil mahal na mahal mo ang mga pagtitipon. Ang 91 anyos na lalaking ito ay binabagtas pa mismo ang bansa sa isang kotse. Mainit man, tuyo, malamig, hindi niya alintana. Kahit ano pa ito, para lang mapakinggan ang salita. Pagpalain ng Diyos sa magiting na kaluluwa na yan. Ngayon, hindi pa ako. May isa pa po pala akong paghingi ng tawad dahil sa pagpapanatili sa inyo, gaya ng ginawa ko kaninang umaga, ng 3 oras, at hindi ko nabigyan ng hustisya ang mensahe dahil pinutol ko ito at may di ako naisama at nilaktawan ng bahagi na ito at kung ano pa. Yan yung dahilan kung bakit sinabi ko sa kanila na huwag mo nang ilabas ang tape. Gagawin ko uli yun sa ibang dako kung saan malamig o kung ano. At akin ang dama ang espiritu. Pero nakikita ko nga kayo at alam ko na paypay kayo ng paypay at alam ko na nainitan kayo. At nahapak nga ang kalooban ko. Ayaw kong magdusa kayo. Ang nais ko'y maging komportable kayo. Kita nyo? At yun ang bumabagabag sa akin. Gaya ng kapag nakakita ako ng mga may sakit, kung wala akong damdamin para sa mga may sakit na yon, wala akong magagawa na mabuti sa kanila. Kinakailangan kong magkaroon ng damdamin para sa kanila. At sa ganun ding paraan sa inyo. Sa inyo, kinakailangan ko magkaroon ng damdamin para sa inyo, o kung hindi ako maaaring maging kapatid nyo. Kita nyo? Kinakailangan kong magkaroon ng damdamin para sa inyo, at ginagawa ko yan. Batid ng Diyos na totoo yan. At ngayon, sa gabing ito, ako'y maglalaan ng pananalangin para sa mga may sakit, at nais kong kalalakihan at pagpalain ng mga kalalakihan na ito, kaya't sina kapatid na Collins at Hickerson, si kapatid na Neville, kapatid na Cups, ang mga katiwala at lahat na,
dahil sa mainam na ulat na dumarating tungkol sa kung paanong maayos talaga ang pagkakaayos ng iglesia at kung paanong ang lahat ay tumutugaygay sa tama nitong pagkakaposisyon. Lubos ang pasasalamat ko sa inyo na mga kalalakihan. Pagpalain kayo ng Panginoon dahil sa pagsusumikap na may patupad ang kaayusan na yan. At mga liham ang nakararating sa tuson sa akin, kapatid na Branham, hindi na tulad ng dati. Ibang-iba na. Sadyang napaka-pinagpalang pakiramdam ng presensya ng Diyos. At ako'y lubos ang pasasalamat para riyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tapos, ngayon sa gabing ito, may binabasa ako rito sa kasulatan sa isang munting dako para maglatag marahil ng konting pananalita, para may pangusap at mabasa ang isang kasulatan. At pagkatapos marahil ay ilan pang mga kasulatan. Tapos mangusap sa inyo ng konting sandali at pagkatapos ay mananalangin na para sa mga may sakit. Hindi naman ito matagal at pansumandali lang. Binabantayan ko ang orasan at sisikapin ko na gawin itong madalian sa abot na makakaya ko. Pero iniisip ko na kapag may grupo ng mga tao na nakakatipon-tipon na hindi binabasa ang salita o may bagay na ginagawa na kaunting paghimok na pangangaral, ang pagtitipon nga ay di kumpleto. Marami sa inyo naghintay. Marami sa inyo ang milya-milya pa ang lalakbayin ngayong gabi. Hanga po ako riyan. Mangyari nga na kapag tumitingin ako at nakikita ang bawat isa at naiisip ang tungkol sa doon sa Arizona, naisip ko, kapag makita ko siyang muli, lalapit ako at makikipagkamay at aakbayan siya sa may liig. Kasi ito na kayo na nakaupo rito at sino, saan kaya ako makakaumpisa? Alam nyo, di ko alam kung sino ang unahin at alin kung paano magpapaalaman pagkatapos. Pero, opo, iniibig ko kayo. Iniibig kayo ng Diyos din. Ngayon, sa tingin ko, kung di ako nagkakamali, kung di mali yung kasulatan na binuklat ko rito, nais kong basahin ang unang mga taga-Korinto sa unang kabanata, sisimulan sa 18 talata at babasahin din ang ikalawang mga taga-Korinto 12:11 para kumuha ng teksto. Ngayon, kumahanap ko yon ng madali at pagkatapos ay babasahin natin at pagkatapos ay mananalangin at magpapaumpisa na. Haya't mangungusap lang ako ng konting minuto tungkol sa isang munting paksa. Sa unang mga taga-Korinto, sa unang kabanata, simula sa 18 talata, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong at bibiguin ko ang pangunawa ng matatalino. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Maaari ko bang sipin yun uli? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Kung ganoon, ano ang karunungan ng sanlibutan ito? Kamangmangan. Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Bagkus, kinalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral na iligtas sila ng mga nagsisampalataya. Maaari ko bang basahin uli ang talata na yon? Pakinggan niyong maigi. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral na iligtas sila ng mga nagsisampalataya. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda. Ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus na sa mga Hudyo ay katitisuran, sa mga Hentil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa tao. At sa ikalawang mga taga-Korinto, sa 12 kabanata, sa 11 talata, nangungusap si Pablo, ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin. Sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubong mga dakilang apostol.
Bagaman ako'y walang kabuluhan, manalangin tayo. Panginoong Yesus, Ikaw po ang magdagdag sa kaunting mga pananalita na ito ngayong gabi, na ipinangusap na sa mga panahong nagdaan ng dakilang Apostol Pablo, nang sa gayon ay sumagana kami sa pakikinig sa mga ito ngayong gabi, sa pagsasakatuparan ng mga ito sa aming mga buhay. Nang sa gayon, kami maging gawa ng Diyos na ginawa sa anyo na pinili niya para aming paglagakan. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mangangaral ako ngayong gabi ng ilang minuto, loobin ng Panginoon, tungkol sa paksang ang kakatuwang tao. Ngayon, napakagaspang na tahasang teksto ito bilang pamagat. Pero yan, sa palagay ko, ay nagpapahayag ng humigit kumulang ang paraan na nais kong sabihin ito. Alam nyo, napakaraming bagay sa panahon ngayon na ang mga tao ay nagiging mga kakatwa, gaya ng tawag natin dito. At yung pananalita na yan, kung mayroon dito na di pa yan naririnig, ang ibig sabihin nito ay isang tao na di karaniwan. Isang tao na kakatwa sa ibang tao. At di nga mapapasubalian na anupat marami sa atin ang kakatwa para sa isa't isa. At ngayon, naglalakad ako minsan sa Los Angeles, California. At nakakita ako ng isang napakakakatuwang tao. Ang kilos niya ay kakaiba. At palakad-lakad siya sa kalsada, hindi nagproprotesta. Pero singay para bang naglalakad-lakad lang noong hapon na yon. At nagpunta ako sa kabilang panig ng kalsada para makita kung anong ginagawa niya. Ang lahat nga'y napapalingon at natatawa sa kanya dahil kakatwa ang kanyang ikinikilos. Napansin ko na may karatula siya na nakasabit sa harapan niya. At naisip kong tingnan kung ano ang itinatawa ng lahat tungkol dito sa kakaiba't kakatuwang lalaki na ito. At mangyari nga na siya, napansin ko siya habang napapatingin sa kanya ang mga tao. Sila ngayon nagtatawa sa kanya. Tapos, pero mukhang ang kakaiba yung ngiti niya. Isang ngiti ng kakontentuhan. Yung ibang ngiti na ibinibigay ng mga tao sa kanya ay para bang ngiti ng pangungutya sa kanya. Pero mukha namang masaya siya sa bagay na ginagawa niya. Bueno, napakalaking bagay nga noon para pagdulayan kapag ang isang tao ay masaya sa bagay na ginagawa niya na tama. Gayong siya isang kakatwa sa iba. Kung siya naman ay masaya na ang ginagawa niya ay tama, kung ganoon, ay hayaan niyo siya roon. Tapos sa paglapit ko sa munting lalaki na yon, napansin ko sa nakalagay sa dibdib niya rito. May isang placard o isang karatula na may nakasulat, "Isa akong hibang." At sa ilalim, ang nakalagay, "Kay Kristo, isa akong hibang." Malalaking letra mismo. Tapos sa ilalim, ang nakalagay, "Kay Kristo." At tinatawanan ito ng lahat. At habang dumadaan yung munting lalaki na yon sa madla na yon, na panay pangungutyat kung ano-ano pa, bumaling ako para tingnan kung ano yung nasa likod niya. At may malaki mismong tandang pananong sa kanyang likod. At sa ilalim lang nun, ang nakalagay, "Ngayon, kanino naman kayo hibang?" Bueno, naisip ko, may punto nga siya roon. Kita nyo? Ano pa, tila ba kontento siya na siya'y hibang para kay Kristo? At yun ang sinabi ni Pablo na siya'y naging isang mangmang para kay Kristo. Si kapatid na Troy ng Full Gospel Businessman na isang napakainam na kaibigan ko. Isa siyang tagatadtad ng karne. At nakakuha siya ng kung anong uri ng mikrobyo sa kanyang kamay mula sa pagtatadtad ng karning baboy isang beses. May lalaki na nakakaalam o babae na nakakaalam kung anong mikrobyo yun. Pero kakainin ka nga nito. Kaya para mailigtas ang buhay niya, kinailangan nila na naputulin ang 3 daliri. At 2 na lang ang daliri niya sa isang kamay. Pero sa kabila nun, nananatili pa rin siyang magkakatay. At may munting Aleman na nagtatrabaho kasama niya sa isang tadtaran ng karne doon sa Los Angeles na kanya ngang sinisikap na maakay ang munting Holandes kay Kristo. At sinasabi nito na siya ay isang Lutheran at ayos na siya roon. Masaya na siya na Kristiyano siya. Dahil sa kabilang siya sa Lutheran na iglesia, gaya ng pagkakabanggit niya nito. Mangyari nga na isang gabi, nagkaroon si kapatid na Troy ng pribilehiyo na mapadala siya sa iglesia. Ang pangalan niya ay Henry, at ang Henry sa Aleman ay Heinrich. At kaya ang tawag nila sa kanya ay Henny. Narinig niyo na ang palayaw na yon. Sabi niya,
Haney, ano kaya kung sumama ka sa akin sa simbahan ngayong gabi? Bueno, ang sabi niya, sige ba't sasama ako? Kaya nakatalo siya roon sa isang makalumang pagtitipon kung saan nagdadao sila roon ng isang pagtitipon para sa pananalangin at ang lalaking ito'y naantig ng husto at ibinigay ang kanyang puso kay Kristo. Oh, nung sumunod na araw nga, ang munting Olandes na ito'y masayang-masaya. Biglang-bigla na lang siyang lalakad-lakad doon sa gusali na ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere. Habang sinasabi, sa Diyos ang papuri, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at lahat tuloy ay nakapansin sa Kanya. Lahat sila. Kita nyo, naging kakatuwa siya roon sa buong hanay roon ng mga tagatadtad ng karne. Kaya't maghihiwa siya ng karne at bigla na lang niyang maiisip ang tungkol sa Panginoon at bigla na lang siyang maiiyak. Ilalapag niya ang kutsilyo niya at maglalakad ng parot-parito sa mga pasilyo na hindi histeriko, kundi sadyang ipinapahiwatig ang pag-ibig niya kay Kristo na sinasabi, oh, ganun na lamang kitang iniibig, Jesus. Alam niyo na, lalakad doon ng parot-parito. At dumating ang amo at nakita siya na ginagawa ito. Nahayat palakad-lakad siya roon na umiiyak. Mangyari nga na yung boss, hindi niya napansin yung boss. Ang laman lang kasi ng isip niya ay si Jesus. At lumakad nga siya roon na ang mga kamay ay nakataas sa ere at may mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi na sinasabi, oh Diyos, iniibig kita ng lubos. At ang sabi ng amo, Haney, ano ba nangyayari sa iyo? Sabi pa, ang lahat dito sa buong-hanay ay nagbubulong-bulungan na tungkol dito. Ano bang nangyayari sa iyo, Haney? Ang sabi ng munting Olandes, oh, boss, sabi niya, luwalhati ng Diyos, naligtas ako. Sabi nito, ikaw ay naano? Sabi niya, ako'y naligtas. Sabi niya, nagpunta ako kinakapatid na Troy rito sa isang maliit na pagmimisyon. At ako'y naligtas. Kaya't dumating si Jesus sa aking puso at ako'y punong-puno ng pag-ibig. Ang sabi niya, siguradong nakapunta ka sa mga sambunton ng mga tuwerka. Sabi niya, oo, sabi, luwalhati ng Diyos. Sabi, salamat sa Diyos sa mga tuwerka na yon. Sabi niya, alam mo, ipagpahalimbawa mo na lang ang isang sasakyan na bumabagtas doon sa kalsada at tanggalin mo ang lahat ng tuwerka nun. Wala ka nang anumang natira kundi sambunton na lang ng basura. Bueno, di ko lang alam pero ang munting Olandes na yon ay tama talaga. Alisin ang lahat ng tuwerka. Yung mga tuwerka ang umahawak sa lahat ng yun para di magiba. At sa palagay ko, yun ang umahawak sa iglesia na maglakit-lakit. Umahawak sa sibilisasyon para di gumuho. Ngayon, pagkagaling ko sa pagbisita sa Prescott, mga ilang araw ang nakararaan, nakamasid ako roon sa disyerto at napansin ko kung paano mula sa Phoenix ay may Japanese garden sila roon. At may mga bulaklak sila roon, magagandang bulaklak. Sa dako na noong binatilyo pa ako roon, doon ako nagpapastol ng mga baka sa mga dakong yun. Yung mga baka, dahil walang damo, ayan nga na nabubuhay sila sa cactus, mga gisantes at kung ano pa. At pagkatapos, napansin ko na may reproduksyon na ginagawa doon sa disyerto. At doon sa disyerto, makikita natin doon ang mga cactus at mga bulaklak. At sa tahanan ko nga roon, o sa bahay na nirerentahan namin, si kapatid na babaeng Larson, sa palagay ko, nandito siya kaninang umaga, nakita ko siya, at may taniman siya ng bulaklak sa labas lang ng bahay. May konting bahagi na lupa roon. Ang lahat kasi roon ay buhangin. Kaya meron siyang konting lupa sa isang malaking taniman ng bulaklak sa magkabilang gilid ng duplex. At kada umaga, ako nga'y bumabangon para diligan ang mga bulaklak na yon. Kung di ko didiligan ang mga yon, mamamatay sila. At pagkatapos, mangyari nga rin na kinakailangan kong kumuha ng spray at bisikan ng spray ang mga yon para didapuan ng insekto. Kakainin kasi sila ng mga kulisap. At mangyari naman na konting layo lang mula roon, 30 talampakan mula roon, may mga bulaklak na tumutubo. At doon mismo sa disyerto sila tumutubo. At kung huhukay ka nga pa ilalim ng 20 talampakan, ay hayat parang pulbura yun doon. Wala ngang naroon kundi alikabok. At wala maski tubig. At sino ang nagbiwisik ng spray sa kanila? Kita nyo, ito namang mga narito sa taniman ng bulaklak, makalingat ka lang na wisikan sila ng spray o diligan sila, yung mga anay o yung mga kulisap, mga insekto ay kakainin sila. Pero di nga masaling nung insekto yung isa na naroon sa disyerto
At di nga rin ito kinakailangang pamihasain gaya ng isang sanggol na didiligan araw-araw. Siya isang produkto mismo ng manlilikha. Itong isa rito'y hybrid na kopya lamang. At sa tingin ko riyan, sa panahon ngayon, ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo sa mga tao ay mistulang naging hibang ay dahil sa sambuntun natin ng mga kopya at di tunay na mga Kristiyano. Sambuntun na pinamimihasa na parang sanggol at kailangan pang wisikan ng spray at para mapanatili lang sila sa loob ng simbahan. Nakikinita ko nga ang pinakaunang iglesia kung ano sila noon at kung ikukumpara sila sa reproduksyon na narito sa panahon na ito. Ito nga'y mahinang klase na kopya ng kung ano ang tunay na unang iglesia, yung matitibay na mga mananampalataya sa Diyos na may Espiritu Santo. Hindi nyo nga sila kailangang pamihasain na parang sanggol. Hindi nyo sila kailangang tapik-tapikin at sabihan sila na dadalhin nyo sila sa isang iturito at kung mapagod sila sa isang yundon, maaari silang lumipat doon sa kabila naman. At gagawin nyo pa silang diakono kung lilipat sila rito at iiwan yung isa roon. Hybrid na kopya yan. Iniisip ko nga ang orihinal na pinta ni Michelangelo sa palagay ko, yung ang huling hapunan. Sa palagay ko, siya ang nagpinta nun. Alam niyo ba kung magkano yung orihinal na pinta nun? Maski di mabilang na libu-libong dolyar, ay di nga kailanman maitutumbas doon sa orihinal na yun. Dahil higit pa riyan ang presyo nun. Mataas na mataas ang halaga nun. Pero maaari kang bumili ng mumurahing kopya nun sa halagang $2. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao sa panahon ngayon ay di maintindihan ang tibay ng tunay na totoong mga mananampalataya. Sila'y naging hibang. Alam nyo, ang mundo ngayon nababalahaw ng husto na paminsan-minsan ngay, kinakailangan nyo ng baliw para tuwirin ito. Kinakailangan ng isa na papasok sa eksena na medyo iba. At siya isang baliw sa tingin ng henerasyon na yon. Iniisip ko nga noong isang araw, sino kaya ang may kakayahan? Sino sa panahon ngayon ang hindi isang baliw? Kayo'y baliw sa kung sino. Naniniwala ako na ang mundo'y ganap ng naging baliw. Alam niyo ba na panahon nito na ang mga tao ay di makapagpasya sa pagitan ng tama at mali, o katotohanan o kamalian? Alam niyo ba na ang mga politiko ay di makapagpasya kung anong tama at mali? Makikita niyo nga sila rito na tahimik sa pagboto na may balik ang Biblia sa simbahan o sa ang Biblia pabalik sa eskwelahan. Hindi nila alam kung aling daan ba ang tatahakin ng politika na sasambulat ito. Isipin niyo yon. Hindi ko lang alam ang lagay sa Indiana ngayon. Pero sa estado ng Arizona ay labag na sa batas sa magbasa ng Biblia sa loob ng eskwelahan. Sa palagay ko, ganoon din sa Indiana. Halos buong Estados Unidos na. Dahil may ateistang babae na nagrabisa ng buong programa. At alalahanin ninyo, labag na sa batas na basahin ng Biblia sa mga pampubliko nating mga paaralan. Pero yung buwis ng mga mananampalataya ang tumataguyod sa kawalan ng pananampalataya na ito na maituro sa eskwelahan. Politika. Kailangan natin ng panibagong Abraham Lincoln. Kailangan natin ng panibagong Patrick Henry. Kailangan natin ng isang Amerikano na makatitindig na dialintana ang politika at tawagin ang tama na tama at ang mali na mali. Alam niyo ba na ang mga mangangaral sa panahon ngayon ay di makahatol kung alin ang tama, ang salita ba ng Diyos o ang iglesyang denominasyon? Hindi nila alam kung aling daan ang dapat tahakin. Hindi sila makapagpasya sa pagitan ng tama at mali. Alam ko na sinasabi naman ng Biblia ang ganito. Pero sinasabi ng aming iglesia, kita nyo, walang kakayahan ng mga tao na pagpasyahan ng tama sa mali. At anumang bagay na kontra sa Biblia ay mali. Ang salita ng Diyos ang tama. At bawat salita ng tao ay kasinungalingan. Yun nga ay salungat dito. At ang sikapin na makatindig ngayon sa isang panahon na gaya nito, at ang tumindig sa bagay na tama, kayo nga'y nagiging isang baliw. Magbanggit tayo ng ilang tauhan. Naiisip ko ang propetang Noe, noong dakilang panahon na kinabubuhayan niya. Noong dakilang kapanahonan ng siyensya, kung saan nakapagtayo sila ng mga piramid at mga sphinx, kung saan mapapatunayan nila na walang tubig sa impapawid sa pamamagitan ng siyentipikong pananalaksik. Heto nga na dumating sa eksena ang isang matandang lalaki roon at nagsabi, may parating na ulan mula sa kalangitan. Si Noah ay isang baliw para sa henerasyon na yon. Siya ay naging baliw. Isipin natin si Moises.
Si Moises, nung magtungo siya kay Paraon, gaya ng ipinag-usap natin kaninang umaga, kaya't nagtungo si Moises kay Paraon at nagsabi, "Ipinadala ako ng Diyos dito para dalhin palabas ang mga alipin." Hawak-hawak ang isang tungkod sa kanyang kamay, laban sa napakalakas na hukbo na sumakop sa buong mundo. Si Paraon, sa lahat ng siyentipikong pagkadalubhasa niya, naisip nito na si Moises ay isang baliw, at siya isang baliw sa kanila. Nakikinita ko ang propetang Elias noong dakilang panahon niya, noong kabigha-bighaning panahon ng moda, noong pinagaharian ni Ahab at Jezebel ang mundo, gaya nga nun, noong mga panahon na yon. At kaya nung lahat ng moda at mga bagay-bagay na naisuotin ni Jezebel, at kung paanong ibinunsod niya ang lahat ng mga kababaihan na magbihis ng kagaya niya, at ang mga kolorete niya at kung ano pa, kanyang mga moda, yung para na inaayusan niya ang sarili niya. At noong may matandang baliw gaya ni Elias na dumating doon sa eksena at kinontra ang buong bansa, para kay Ahab, isa siyang baliw. Siya nga, si Amos, ang propeta, noong magpunta siya ng Samaria noong panahon ng Samaria ay kagaya nga mismo ng Hollywood sa panahon ngayon, ng mga kababaihan ni nasa kalsada, grabe ang pananamit, at sinamahan pa ng hayagang pangangalo niya, hindi sila maawat at ganoon ang pamumuhay nila roon, na inahayaan lang ang mga kalalakihan. Halos hayagang pangangalo niya ito sa publiko sa panahon ngayon, sa mismong harapan ninyo. Nagpunta ako sa isang lugar isang gabi, bibili ako ng makakain, at yung mga kabataang lalaki at mga kabataang babae, nagyayakapan at naghahalikan na gaya ng di ko alam. At alam niyo ba, munti kong kapatid na babae, yan nga'y potensyal na pangangalo niya. Kapag hinalikan ka ng isang lalaki, siya'y potensyal ng nangalo niya sa iyo. At hindi niyo dapat siyang pahintulutan na mahalikan ka hanggang sa kasal na kayo. Dahil yung mga glandula, yung kapwa panlalaki at pambabaeng glandula, ay nasa mga labi. Naunawaan niyo ba? At kapag naglapat ang panlalaki at pambabaeng glandula, saan man silipin, nakagawa ka na sa potensyal ng pangangalo niya. At hindi niyo dapat payagan ng isang kabatang lalaki halikan kayo hanggang sa maiangat ang belo sa inyong mukha at kayo maging asawang babae niya. Huwag niyong gawin yun. Pangangalo niya yun. Pagsasama yun ng panlalaki at pambabaeng glandula. Bakit di maaaring halikan ng isang lalaki ang isang lalaki o halikan ng isang babae ang isang babae sa labi? Dahil di magkrukrus sa mga glandula. Ang mga bata ay ipinapanganak sa pamamagitan ng pagkrukrus ng mga glandula. Kaya halos hayagang pangangalo niya ito sa publiko muli, sa lahat ng dako. Tingnan niyo mga palabas at lahat ng makikita niyo. Hayat nagpapalitan ng laway at kung ano-ano, kung ano-ano mismo ang ginagawa. Hindi na nga nakapagtataka na bumubulusok pataas ang imoralidad. Paano naatim nila ito? At inuudyukan pa ang mga sarili na humalik sa kababaihan sa bibig. Yamang nalalaman na pangangalo niya yun. Hindi yan patatawarin ng Diyos, maliban na kayo magsisi. At ngayon, dumako nga roon itong dakilang propetang Amos. Kilala siya bilang isa sa maiikling propeta dahil walang masyadong naisulat tungkol sa kanya. Pero taglay nga niya ang salita ng Panginoon. At tumanaw siya roon sa siyudad. Ang lahat nga'y doon sa mga liwasan. Ang mga kalalakihan ay nakaupo na nakayakap ang mga bisig sa mga kababaihan. At yung mga kababaihan ay ganun din ang kanilang mga bisig sa mga kalalakihan. Sa diyang moderno Hollywood nga. At naglakad-lakad siya sa siyudad na yon at nagsabi, "Mangagsisi kayo o mapapahamak." Isa siyang baliw. Halos ideklara niya ang kanyang sarili na baliw sa kanila. Si Juan Bautista, noong dumating siya sa eksena sa mga denominasyong relihiyon noong panahon na yon, siya isang baliw. Nagkaroon siya ng oportunidad para maging isang saserdote na sumunod sa yapak ng kanyang tatay. Pero tumanggi siyang gawin ito dahil iningatan siya ng Diyos mula sa mga kredo at mga denominasyon na yon. Dahil ang trabaho niya ay lubos mismong mahalaga. Ianunsyo niya ang pagdating ng Mesiyas. At noong panahon na wala na siyang kinalaman sa Pariseo, Saduseo o anuman doon, kaya't kanyang tinanggihan ang buong grupo nila. At nagsabi, huwag niyong masasabi, meron kaming Abraham na aming magulang. Dahil sinasabi ko na ang Diyos ay may kakayahan na magpausbong mula sa mga bato na ito na mga anak kay Abraham. Sa daigdig ng relihiyon nung panahon niya, siya isang baliw. Tama. Nung dumating si Jesus sa eksena, sa mga tao ng relihiyon nung panahon niya, siya isang baliw.
Dahil ang sabi nila, isa kang Samaritano, wala ka sa tamang pag-iisip mo. Isa kang haling. Sa madaling salita, isa kang baliw. Ganon siya para sa mga taong ito, ang inyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi nga nakapagtataka si Pablo na sinanay ni Gamaliel para maging isang saserdote, na may oportunidad na balang araw ay maging isang punong saserdote. At doon sa daan niya patungong Damasco, siya'y pinasubasog ng isang supernatural na liwanag. At tumingala siya yamang isang Hudyo, kaya't alam niya na ang haliging apoy na yun ang nanguna noon sa kanyang bayan. Ang sabi niya, Panginoon, sino ka baga? At ang sabi niya, ako si Jesus. At nung iwaglit niya ang edukasyon niya, iwinaglit niya ang lahat na teolohiya niya na matagal niyang pinagsanayan sa mga eskwelahan. At naging isang ordinaryong mga ngaral sa lansangan. Siya'y naging isang baliw. Ang sabi niya, ako'y naging mangmang. At iniisip ng mga tao na haling siya. Wala siya sa sarili. Sinabi niya kay Festus, hindi ako haling. Nakikilala lamang niya ang Panginoon. Pero ang makilala ang Panginoon sa isang grupo ng relihiyon. Umaasa ako na di niyo ito mapalampas. Ang makilala si Jesus sa panahon na ito. Sa gitna ng grupo ng relihiyon, isa kayong baliw. Hindi nga ito nagbabago. Makakapamalagi nga ako rito ng matagal, pero nais kong bilisin na para sa pila para sa pananalangin. Martin Luther, that little German priest, that pack in the Si Martin Luther, ang munting paring Aleman, dala-dala niya ang komunyon isang araw. Itinapon niya yon sa hagdan at nagsabi, hindi ito ang katawan ni Jesus Kristo. Tinapay lang ito na ginawa roon sa likod. At dineklara niya na ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa siyang baliw sa Iglesyang Katoliko. Magagawa nga nilang ipapatay siya dahil doon. Pero siya isang baliw. At pinabayaan lang nila siya. Ano pat, naging baliw siya sa henerasyon na yon. Si John Wesley, noong mga araw na yon ng malawakang immoral na panahon ng Inglaterra, panahon na kung ang revival ni Wesley ay di dumating sa eksena, ang buong mundo noon ay salaula. May moralidad sa lahat ng dako. At masyadong napalayo ng gusto ang Iglesyang Anglican na wala ng revival. Grabing kaisipan na Calvinist. And John Wesley come on the scene with the word of At dumating si John Wesley sa eksena. Dalang ang salita ng pagpapaging banal. Nilinis ang immoralidad. Siya naging isang baliw. Sisipin ko si Ginoong Wesley minsan sa kanyang aklat. Naglalakad siya sa isang lansangan at may isang lalaki ng iglesia ng Inglaterra. Niisip nilang lahat na baliw siya. Mangyari nga na humarang itong lalaki sa lansangan. Si Ginoong Wesley ay isang maliit na lalaki. Itong malaking lalaking ito'y iniisip na basta na lang niya siya tatampalin. Kaya humarang siya roon sa lansangan. Lumakad si Ginoong Wesley at nagsabi, "Pasintabi po, Ginoo, maaari ka bang tumabi sa daraanan? Nagmamadali ako." At ang sabi ng Anglican sa kanya, "Hindi ako tumatabi sa daan para sa isang baliw." Magalang na inangat ni Ginoong Wesley ang kanyang sombrero. Siya na lang yung umiwas sa lalaki. Ang sabi, "Ginagawa ko yun sa tuwina." Kaya nakita nyo, ayun ang isa na baliw. Ang isa'y para kay Kristo, ang isa naman para sa iglesia. Kaya kayo'y baliw para sa kung kaninong tao. Mangyari nga, noong dumating ang mga Pentecostal sa eksena, 50 taon nang nakararaan, ang sabi nila, ang mga taong ito'y hibang. Mga baliw sila. Ganon nga. Dahil kinundina nila ang lahat ng kabulukan na naroon sa mga kapanahunan ng iglesia noong panahon na pumasok sila sa eksena. But what has the Pentecostals done? Went right back into the vomit that they Pero anong ginawa ng mga Pentecostal pagkatapos? Haya't bumalik sa suka na kanilang sinuka noon. Bumalik sa kabulukan ng denominasyon. You know what? It's time for another nut. Yes. Alam nyo ba, panahon na para sa panibagong baliw. Oo, panahon na para sa panibago. Tama nga. Notice, a nut. Pansin ninyo, ang isang tuwerka, bago magkaroon ng tuwerka, mayroong tornilyo para iakma doon sa tuwerka. And that nut
is threaded to that At ang bone. twerka na yon ay nakaroska sa tornilyong yon. Kung hindi, hindi yun nakma. Notice. All who was threaded in the days of Pansinin, lahat ng nakaroska nung panahon ni Ninue, nakaroska sa ebanghelyong mensahe. Noah the nut pulled them into the Si Noe na isang twerka, hinatak sila papasok sa daong. Nakadepende yan sa kung ano ang roska nyo. Kung sa ano kayo nakaroska. Kung kayo nakaroska sa sanlibutan, hahatakin nila kayo. Kung kayo nakaroska sa salita, hatakin kayo nito. Nakadepende sa kung saan kayo nakaroska, kung anong twerka ang akma sa inyo. Pero si Noe, yamang isang twerka sa salita ng Diyos, isang baliw sa siyentipikong kapanahunan at sa panahon ng reliyon na kinabubuhayan niya. Hinatak niya sila na mga maliligtas, papasok sa daong. Amen. Yung mga predestinado, ang tornilyo na ginawa bago yung twerka, ang tornilyo kailangan nakaroska doon sa twerka. Mangyari rin na si Satanas, meron din siyang mga tornilyo at mga twerka. Ayan nga, mga tornilyo at mga twerka ng mga kaharian ng mundong ito. Si Faraon nga'y ganon din noon kabaliw kay Noe o kay Moises, kung paano si Moises kay Faraon. Si Faraon sa lahat ng kanyang siyentipikong mga pakana ay hinila ang kanyang bansa papalapit sa kanyang sarili. Si Noe, sa pagiging twerka para sa Diyos, kanyang hinatak ang iglesia patungo sa ipinangakong lupain. Nakadepende nga kung saan kayo nakaroska. Hinatak niya ang iglesia palabas ng Egypto. Gaya ng kung paano hinatak ni Noe ang iglesia palayo ng mundo, papasok sa daong. Hinatak ni Moises ang iglesia mula sa Egypto, patungo sa ipinangakong lupain. Ang sabi ni Jesus, ngayon, mag-ingat kayo, kasi itong mga twerko at mga tornilyong ito'y magkakamukha. Masdan nyo na lang ang roska. Mateo 24:24, ang sabi niya, dadayain ito kung maaari ang mismong hirang. Ngayon, kailangan ng Amerika at ng buong daigdig ng denominasyon ng isang twerka. Ang Methodist, ang Baptist, ang Presbyterian, kalat-kalat sila sa ganito, ganoon. At nagbabangayan nga ang lahat. At kung tutuusin, nakaroska naman sila sa siyang tornilyo. Kaya't binigyan sila ng Diyos ng isang tornilyo at pinadalhan sila ng isang twerka, ang pandaigdigang konseyo ng mga iglesia. Hahatakin nga sila nito na magsama-sama. Ganon nga, tunay. Hahatakin sila nito na magsama-sama ng pandaigdigang konseho. Alam nyo, umabot nga dito di pa katagalan. Hindi nga maaaring mangyari ang anumang bagay na ibubunsod ng walang dahilan. Gusto ng mga kababayan na hubarin ang kanilang mga damit. Gusto na nilang magsuot ng shorts. Gusto pa rin nilang kabilang sila sa iglesia. Gusto nilang magsuot nitong lahat ng mga kini o anuman ang tawag nyo sa mga ito. Gusto nilang gawin yun. At gusto pa rin nilang kabilang sila sa iglesia. Gusto pa rin nilang makasigaw, makahiyaw at makasayaw. Sumamba na ano pati isang uri yun ang pagsamba. Ngayon, kung may oras ako, patutunayan ko yun sa inyo. Pagsamba yan sa dyablo. Yung pagsasayaw na gaya niyan at gagawin ng lahat ng mga ito. Mapapatunayan ko sa inyo. Nangyayari sa lupain ng mga Hitano. Gusto nilang sumamba at panatili ng kanilang patutuo at manatili pa rin sa simbahan. Kaya binigyan sila ng Diyos ng isang baliw. 2 o 3 ganito. Ang isa yung pangalan na Elvis Presley, ang isa si Pat Boone at Ernie Ford. Nakakaawit ng mga himno at lahat na ng kung ano pa. At nag-aangkin pa rin na isang Kristiyano. Isa yung baliw. Hindi yung nakaroska sa salita. Siya nga. Ngayon, nabanggit ko na matatapos ako ng kalahating oras at tapos na. Pero pakinggan nyo, gusto ng sanlibutan ng isang baliw. Sinisigurado ng diablo na makukuha nila ito. Sila'y nakaroska na nga para rito. Pero habang ang sanlibutan ay nakaroska para sa isang twerka, may mga tao na tinatawag na nobya, nakaroska din. Kung gaanong katiyak na nakatayo ako rito, magpapadala ang Diyos sa kanila ng isang twerka na hatak sa nobya palayo mula sa kaguluhan na ito patungo sa presensya ng Diyos. Ito nga'y magiging isang twerkang nakaroska sa salita. May kritiko mga ilang araw pa lang ang nakararaan ang sabi sa akin. Doon sa Tucson, ang sabi niya, alam mo, may mga tao na ang tingin sa iyo baliw. At yung iba naman ang tingin sa iyo ay Diyos. Sabi ko, bueno, ayos lang naman yan. Alam ko na sinusubukan niya akong punahin. Kita nyo? Sabi niya, may mga tao na ang tingin sa iyo ay Diyos. Sabi ko,
Bueno, hayat, alam ko na di yun ginagawa ng mga tao. Pero alam ko na di niya naunawaan. Dahil nandun siya sa kabilang panig ng balat, kita nyo? Kaya alam ko na di niya naunawaan. Hindi niya ito alam. Kaya sabi ko, hindi yan ganong kalayo sa salita ng Diyos, siya nga ba? Kita nyo, hayat ipaalam lang sa Kanya. Ipaalam lang sa Kanya na hindi tayo ligaw. Alam natin kung saan tayo nakatindig. Alam natin kung anong klase mga layag ang inilagay natin at anong klase ng hangin ang umiihip dito. Alam natin ang rosca natin at kung ano ang tuwerka natin. At alam natin kung paano tayo nakakapanindig. Sabi ko, hindi yan kontra sa salita ng Diyos ng husto. Siya nga ba? Sabi ko, alalahanin mo, nung ipinapadala ng Diyos si Moises sa mga anak ni Israel, pinaging Diyos ng Diyos si Moises. Ganun nga. At maging si Aaron na kanyang kapatid na isang propeta. Tama, lahat ng mga propeta, sabi ni Jesus, ay mga Diyos. Sila'y mga Diyos ng mga kalalakihan. Tama, sa ganong paraan, ibig nitong ipakahulugan ng Diyos. Pakinggan nyo, ang salita na ating ipinapangaral at ang salita na ipinangusap ko kaninang umaga, ang Diyos ay nakatago sa likod ng mga balat ng pokang badger. Ang Diyos ay nakatago sa likod ng balat ng tao. Kita nyo, ganun nga ang ginawa niya. Noong mahayag ang Diyos sa lupa, siya nakatago sa likod ng isang tabing, sa likod ng balat ng isang tao na nagngangalang Jesus. Nakatabing siya at nagtatago sa likod ng balat ng isang tao na nagngangalang Moises. At sila'y mga Diyos, hindi mga Diyos. Pero sila'y Diyos, ang isang Diyos na yun, na nagpapalit-palit ng kanyang maskara, na ginagawa ang siya ring bagay sa bawat pagkakataon, na dinadala ang salitang ito. Kita nyo, pinaging ganoon ito ng Diyos. Alam niya na ang taong yun ay kinakailangang makakita ng bagay na yun. Naroon yun sa bawat isa sa atin na pinanganak sa mundo. Gaya ng sinasabi ko sa inyo kaninang umaga, wala ngang dapat magtangka na sundan si Moises doon. Hindi nakikipag-ugnayan ng Diyos kailanman sa dalawa. Nakikipag-ugnayan siya sa isa sa tuwina. Walang dapat magtangka na gayahin si Moises. Kamatayan yun. Natural na kamatayan ng subukang gayahin siya. Natutungo roon sa haliging apoy na yon kasama siya. Kaya ang mga tao ay hindi kayo ginawa na maging ganoon, na sumuong sa supernatural na yon. Pero ang Diyos ay kumuha ng ilan sa lupa para irepresenta siya bilang isang kinatawan mula sa Kanya. At ang kinatawan na yon ay tinalaga ng Diyos na sumuong sa dakilang di batid na supernatural. At talusin at magpalabas ng mga bagay na hindi kayang apuhapin ng natural na pag-iisip. Inilalabas nun ang hiwaga ng Diyos. Paunang ipinapangusap ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan at ang mga bagay-bagay sa nakaraan at mga bagay-bagay sa hinaharap. Ano yun? Ang Diyos! Ang Diyos na nasa likod ng mga balat ng tao. Ganun nga mismo. Nakatira si Sam Connelly sa Tucson. Napunta siya rito isang beses. Maraming taon nang nakararaan. Kasama si Ginong Kid at pinagaling na may malawang ulcer ng maraming taon. Noong magpunta ako noong nakarang taglagas, may bato si Sam na yung espesyalista roon sa Tucson. Kanya sinuri ito. Kasing laki yun ng hulen. Si kapatid na Sam Connelly, marami sa inyo nakakakilala sa kanya. Taga-Uhay siya at nagpunta siya sa doktor. At ang sabi niya, Sam, maghanda ka sa susunod na sanlinggo. Tatanggalin ko ang bato na yon. Mga 2 araw mula noon. Sabi niya, maaari ko bang mailabas ng kusa ang bato, doktor? Sabi niya, imposible. Masyadong malaki ang bato. Kaya pinasakay niya siya sa kotse at hinatid pa uwi. Tapos tumawag siya, sabi niya, nais ko pong magpunta ka rito at manalangin para sa akin, kapatid na Branham. Bakit niya ako tinawagan para sa ganoon? At nagsimula akong manalangin para sa kanya. Sabi ko, Sam, ganito ang sabi ng Panginoon, kusang lalabas ang bato na yan. At nung sumunod na umaga, dinala niya yung bato sa doktor. Tapos sabi ng doktor, Ginong Connelly, hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Tapos ang sabi niya, isa akong mananampalataya sa Diyos, at ang Diyos ang nagpalabas ng kusa ng bato na yon para sa akin. Inalis yun sa akin.
Halos di nga makapaniwala yung lalaki, yung doktor, kung paano rin na di siya makapaniwala na yung malaking tumor ay nawala sa tagiliran ng may bahay ko. Alam niyo na yung tungkol doon, kita niyo? Kaya ang sabi ng doktor, mga 6 na buwan ang nakalipas na mga 3, mga 2 linggo ang nakararaan, o 3 linggo ang nakararaan, hinaplit si Sam Connelly ng malubhang kondisyon sa puso. At di ko po alam ang tawag, parang koronaryo o kung anong uri ng bara sa puso o kung ano man yun. Napakadelikado nun. Hindi ka makakalpas doon, ang sabi nila. Isa yung atake sa puso at nababarahan yung puso niya. At namaga yung mga bias niya na umabot hanggang sa yung mga bukong-bukong niya'y mas malaki na kaysa sa binti niya na umabot hanggang dito sa itaas sa palibot ng balakang niya. Kaya dinala nila siya sa doktor. Sabi ng doktor, iuwi niyo siya ng mahinahon o dalhin sa ospital. Ang sabi ni Sam, ayaw ko magpunta sa ospital. Sabi, iuwi niyo siya at pahigain sa kama at huwag niyong galawin ang ulo, kamay o paa ng 6 na buwan. Sabi, maaari ka kasing mamatay anumang minuto. Tapos tumawag si kapatid na Norman at nagpunta kami noong gabi na yon para tingnan si kapatid na Sam. At nung ipanalangin namin siya, kaya't nangusap ang Panginoon. Tapos, nung sumunod na umaga, nagtungo si Sam sa opisina ng doktor na yung mga panang pantalon niya ay nakalilis pataas, nakatayo sa harap ng doktor at nagsabi, tingnan mo ako, doktor. At sinailalim siya ng doktor sa electrical cardiogram at ang sabi nito, hindi ko maintindihan. Sabi, suriin mo pa. Sabi niya, anong iglesia ka kaanib? Sabi niya, hindi ako kaanib sa anuman sa kanila. Sabi niya, hindi ka maaaring maging isang Kristiyano na wala kang kinaaniban ng mga denominasyon. Kailangan mo yun. Kita niyo, yun lang ang alam ng doktor. Si Sam ay isang hibang sa kanya. At siya'y mangmangdi naman kay Sam sa pagtatanong ng ganong tanong. Pagkatapos, anong nangyari? Bumaling si Sam at ang sabi niya, ano kaya ang pwede kong sabihin sa kanino man na magsasabi sa akin ng ganong mga bagay, kapatid na Branham? Sabihin mo sa kanya na kabilang ka sa isa't nag-isang iglesia. Hindi ka umaanib dito. Hindi ito isang denominasyon. Ikaw nga'y sinisilang dito. May isang munting ginang, mga 6 na buwan nang nakararaan, na nakasandal sa dibdib ni kapatid na babaeng Norman. Nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Isang ang magandang munting babae na mga 30 taong gulang. Siya at ang asawa niyang lalaki hiwalay na. At nagkaroon siya ng leukemia. At nandun siya sa kalagayan na yon na di siya halos makagalaw-galaw. At humantong na naging malubhat at iniratay na siya ng mga doktor sa higaan. At binibisi-bisita siya ng mga doktor hanggang sa dumating ang oras. Tinaningan nila siya hanggang sa kasunod na Miyerkules noon. Mamamatayin na siya noong Miyerkules na yon. At sa kung paanong paraan ay napabangon siya ni Ginang Norman mula sa kinararatayan nito. At dinala siya ron. At inaalalayan siya para makaupo ng diretsyo sa isang upuan. At habang nakaupo ang munting babae ron, na umuugoy-ugoy at malamlam nga siya. Dilaw na dilaw ang balat dahil sa cancer, leukemia. Sabi ko, bueno, maaari kitang ipanalangin, kapatid na babae. Kaya't sinusubukan niya magsalita at may mga luha sa kanyang mga mata. Ang sabi niya, sabi ko, isa ka bang Kristiyano? Ang sabi niya, isa akong Methodist. Sabi ko, ang tinatanong ko sa iyo ay kung isa kang Kristiyano. Tapos sabi niya, ang ibig mo bang sabihin ay kung kaanib ako sa iglesyang Kristiyano? Sabi ko, hindi po. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ba'y pinanganak ng Espiritu ng Diyos at iniibig ang Panginoong Yesus? Ang sabi niya, bueno, matagal-tagal na akong kaanib sa iglesia. Sabi ko, kung ipahintulot ng Diyos na mabuhay ka, maaari ka bang bumalik sa akin at hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pamamaraan ng Panginoon ng mas malinaw pa? Ang sabi niya, ipinapangako ko sa Diyos ang anuman. Kung kanyang pagbibigyan ng aking buhay, ako'y maglilingkod sa kanya. Pagdaka, may dumating na isang pangitain ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mo nang paghandaan. Sirain mo na yung mga inihanda mong mga kagamitan para sa kamatayan mo. Isang araw pagkatapos ng bukas, sa Lunes yun, at si mamamatay na ng Miyerkules. Hindi ka mamamatay. Noong nakarang linggo, 1 linggo mula noong linggo na yon, naupo ako kasama siya sa isang silid. Nadagdagan siya ng mga 30 ilang libra. Sinabi ng doktor na wala nang maski isang bakas ng leukemia na matatagpuan sa kung saan. At nagnanais siyang makaalam at ipinadala ko siya para mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo sa isang bombang na irigasyon sa paraan ng Panginoon.
Marahil isang kahibangan. Pero kung ako'y may taas, ako'y magpapalapit ng lahat ng mga tao tungo sa akin. Bumisita ako sa lalaki na gumagawa ng tape dati rito, si Leo Mercier. Nakatira siya sa isang trailer. At nananalangin ako noon para sa ilang tao. At nanalangin ako para sa isang munting binibini na ang pangalan ay Lokar sa pagkakalala ko. At naoperahan na siya sa kanser ng 14 na beses na. At sinukuha na siya ng mga doktor para mamatay. At ipinanalangin siya at sinabi sa kanya na hindi siya mamamatay. Nanupat mabubuhay siya. At wala nga maski anumang bahid noon kung saan. At dahil doon, 28 sa kanyang pamilya na nakatayo roon ang naligtas at napuspos ng Espiritu Santo. Marahil isang kamangmangan. Pero nagpalapit ngayon ng lahat ng mga tao patungo sa kanya ng mga lalapit. Nakaros kayon sa salita. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Hinatanggap akong liham noong isang araw bago yung kahapon na nakasalansan kasama yung ibang mga liham noong nakaraang taglagas habang ako'y nasa lakad para sa pangaso o noong nakaraang tagsibol noong nakaraang taon nito. May binatilyong Indian na nagngangalang Oscar na nakasama namin sa pangaso sa may daang bayan doon. Doon nga yung anghel ng Panginoon na naikwento ko na sa inyo sa kabila rito na magdadala ng usang karibu at yung silver tip na usong grizzly. Lahat kayo'y naalala yon. Mangyari nga na yung binatilyo nung lumakad ako papalapit. Nung lumakad siya papalapit sa tolda, nung nakarang tagsibol. At nung hilingin ni Bud na ako'y manalangin ng pagpapala, nakaubad yung mga guwantes niya, nakasakay siya sa kabayo noon. Isinuot niya yung mga guwantes at handa na siyang lumabas noon. Isa siyang Katoliko. Wala nga siyang anumang kinalaman dito. Noong nakarang taglagas, nung siya nakatayo sa tabi ko, nung yung nanay niya sa loob doon ay mamamatay na noon dahil sa atake sa puso, ang sabi niya, maaari ka bang pumasok at ipanalangin siya? Nagtungo nga ako sa loob ng muting kubo ng mga Indian doon. At doon, lahat sila'y nakapalibot sa nanay na ito. At mamamatay na siya noon. Hindi siya makapagsalita maski isang salitang Ingles. At bumaba ang Espiritu Santo at sinabi sa nanay sa pamamagitan ng isang interpreter, yung anak niyang babae, kung ano ang nangyari na nangyari mismo. Sinabi mismo ang pangalan niya at sinabi sa kanya kung ano siya. At sa kung anong tribo siya nagmula at kung paano mangyayari ang bagay na ito. At yung nanay ay agad-agad gumaling. Tapos, nung sumunod na umaga, nung bumalik ako para makipagkita sa kanila, sakay-sakay ako noon sa kabayo. Pabalik ako ng 40 milya para sa tupa. Naroon nga sila na nakaupo lahat doon. Ang nanay nga'y sumakay pa ng kabayo para bumalik para magpatayo ng karne ng moose. Tapos sabi ko, kagabi nung manalangin ako, ang sabi ko, Ama namin na nasa langit, sabi ko, Luis, aking isang Katolikong panalangin. Sinimulan niyo lahat at pagkatapos, ayan nga, iniwan ko kayo. Tapos sabi ko, ngayon bumalik lang ako para pasalamatan ng Diyos. Hindi tayo muusal ng panalangin. Nananalangin tayo. Sabi niya, hindi na kami Katoliko. Sabi niya, naniniwala na kami gaya ng paniniwala mo. Nais namin na isama mo kami lahat at mabautismon kami sa paraan ng pagbabautismo mo. Nais namin ng Espiritu Santo. Doon sa biyahe pabalik, naiwala nung binatilyo yung mga kabayo niya. Buwan bago yon, na hindi niya mahagilap ang mga yon. Kaya't pinapagalitan siya nung giya, sabi, Oscar, alam mo naman na dapat di mo pinabayaan yung mga kabayo ng ganoon. Yung mga oso, napakarami pa namang mga grizzly na kakainin yung mga kabayo sa panahon na ito. At nanatili siyang nakatayo sa tabi ko. Tapos sabi niya, isang gabi, ang sabi niya, may tatanong ako sa iyong isang bagay. Ang sabi ko, sige. Sabi, kapatid na Branham, manalangin ka po sa Diyos. Ibalik ng Diyos sa akin ang mga kabayo ko. Sabi ko, pero sabi ni Bud, kinain na sila ng oso. Sabi, kapatid na Branham, hilingin mo sa Diyos. Ibalik ng Diyos kay Oscar ang kanyang mga kabayo. Sabi ko, naniniwala ka bang magkakaganon, Oscar? Sabi niya, naniniwala ako. Pinagaling na ng Diyos ang nanay ko. Sinabi rin sa iyo ng Diyos kung nasaan ang oso, kung nasaan yung mapapangaso. Ang Diyos na yun na nalalaman kung nasaan ang mapapangaso, ay alam din kung nasaan ang mga kabayo ko. Kita nyo? Isang taon nang nakararaan. Habang nakatayo sa likod doon kasama si Fred Sotman na nandito ngayong gabi, si Billy Paul na anak ko, bumaba ang Espiritu Santo. Sabi ko, Oscar, mahanap mo ang mga kabayo mo. Nakatayo ang mga yon sa niebe. Naroon nga yung liham. Sinulatan niya ako nung nakarang isang linggo at Biyernes ko natanggap. Dumating dito. Nandun yun ngayon nakasalansan kasama ng iba pang mga liham. Kapatid na Branham,
nahanap ni Oscar ang mga kabayo na nakatayo roon sa nyebe. Kung paanong buhay pa ang mga yon, walang nakakaalam. Nandun yung binatilyo. Mga ganito ring bahagi ng taon, Hunyo, napakaraming nyebe roon na 20 o 30 talampakan ng nyebe ang nakapaligid sa kanila. Paano kaya nakapanatili ang mga yon ng buong taglamig sa barangka na yon? Maaring lapitan ni Oscar ang mga yon habang nakasuot siya ng mga sapatos na pangnyebe. Pero siyempre, hindi niya maaaring suotan ng mga sapatos na pangnyebe ang kanyang kabayo. Pero nahagilap nga niya sila ayon sa salita ng Panginoon. Parang ang kahibangan kung pakikinggan. Pero paniwalaan niyo lang ng isang beses. Nakasalalay yun sa kung paano kayo nakaroska. Ngayon, hindi yun roroska sa isang denominasyon. Roroska lamang yun sa salita. Ano ba't may mga tao sa mundo na naniniwala mismo sa salita na yun? Kinakailangan na isang tuwerka para kunin ang nobya mula rito na nakaroska. Dahil ang nobya at ang nobyo ay isa. And the God is one and the Word is God. At ang Diyos ay isa. At ang salita ay Diyos. Kinakailangan na nakaros kayo sa salita at kukunin nun ang nobya palabas sa mga denominasyon na ito. Oo, gusto niyang pintasan ako. Alam niyo, naalala ko yung ipinangusap ko kaninang umaga. Ang Diyos na nakatago sa likod ng mga balat ng tao. Maiksing kwento na lang at pagkatapos magsasara na ako. Pasensya na po kung napanatili ko kayo rito ng mag-45 minuto na ngayon. May isang tahanan, Kristiyanong tahanan, at mayroon doon na isang, nabanggit ko ito doon sa kritiko. At sa tahanan na ito ay may naniniwala sila sa Diyos. May munting batang lalaki sila roon, pero takot na takot siya sa bagyo. Kapag kumikidlat, takot na takot nga siya. Kumakaribas nga siya papunta sa ilalim ng mga mesa o sa kung saan kapag kumikidlat. Mangyari nga na isang gabi, bumagyo roon sa bukid at doon sa lugar kung saan sila nakatira. At yung mga puno hinahangin ng husto. At talagang kumikislap yung kidlat. Lumalalim na ang gabi. Ang sabi ng nanay kay Bunso, sabi, ngayon Bunso, umakyat ka na sa itaas at mahiga ka na. Sabi, ngayon, huwag kang matakot, umakyat ka na roon. Kaya si munting Bunso, suot-suot ang kanyang pajama, humakbang na doon sa hagdan. Lumingon siya, halos paiyak na. Nahiga na siya, sinusubukang matulog. Tinatalakbungan niya ang ulo niya. Hindi siya makatulog. Kumikislap yung kidlat sa palibot ng bintana. Kaya tumawag siya, "Oh, Mama," sabi, "halika po rito at tabihan ako sa pagtulog." Bueno, sabi ng nanay, "Bunso, walang makagagambala sa iyo. Hindi ka maano nung kidlat." Sabi niya, "Pero Mama, umakyat ka po rito at tabihan ako sa pagtulog." Kaya umakyat yung nanay sa hagdan at nahiga sa kama. Tinabihan ng kanyang bunso. Tapos ang sabi ng nanay, "Bunso, anak ko, may gustong sabihin sa iyo si nanay." Sabi niya, "Bunso, Kristiyanong pamilya tayo. Naniniwala tayo sa Diyos. At naniniwala tayo na proprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagyo. Naniniwala tayo riyan. At naniniwala tayo na inaalagaan ng Diyos sa mga kanya." Tapos sabi, "Gusto kong paniwalaan mo yan, Bunso, na huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos at proprotektahan niya tayo." Hindi pinansin ni Bunso ng ilang ulit. Sabi niya, "Mama, naniniwala naman ako diyan." Siya nga, sabi niya, "Pero kapag ang kidlat na yun ay napakalapit na sa bintana, nais kong maramdaman ng Diyos ay may balat ito." Haya't, iniisip ko yan ng lubos na tayong mga matatanda ay iniisip ang siyaring bagay na yan. Ang Diyos na may balat ito. Ang Diyos na may balat ito. Kung pakikinggan ay parang kahibangan sa mundo. Pero pinalalapit nga nito ang lahat ng mga tao patungo sa Kanya. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, sa mumunting mga kwento na ito ng mga karanasan, at kung minsan ay nangyayari ang mga ito dahil may dahilan, at ito, gayong medyo padalos-dalos, pero naunawaan namin ito sa lengguwahe na nangyari ito. Kaya pinasasalamatan ka namin ngayong gabi, Panginoon, na ang Diyos ay nakakapanahan ng Kanyang sarili sa amin. Kami nagpapasalamat na may kabayaran na inialay, ang dugo ng isang matuwid, si Jesus na siyang kapuspusan ng Diyos, ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa laman, na Kanyang inihain ng Kanyang mahalagang buhay, hindi sa pilitang kinuha mula sa Kanya. Bagkus ay kusang loob na inihain nito, nang sa gayon ay matamasa namin siya sa kapuspusan ng Kanyang presensya, sa kalwalhatiang sikay na Kanyang kinabubuhayan. Nang sa gayon, ang mga kaluluwa namin ay mapaging malinis sa pamamagitan ng dugo na yon, ng dakilang Espiritu mismo'y
makapanahan sa amin. And we become teachers. At kami maging mga guro, mga propeta at kung ano pa sa mga tao, sa kanila, Panginoon, na nangangailangan bilang mga kaloob ng Diyos. God Himself manifesting, glowing Ang out Diyos mismo na nahayag, the great gifts of pinagbabaga ang God. mga dakilang kaloob ng Diyos sa harapan ng modernong kapanahunan na ito. At ang magaspang na salitang iyon, Panginoon, ng pagiging isang hibang. At alam namin na sa araw na ito, na dumadaan ang panahon na ang mundo'y nababalahaw gaya ng iglesia sa panahon ngayon, na basta na lang nakikianib sa bagong mga kasimbahanan at bagong mga denominasyon. Ang isang lalaki na dumarating na daladala ang salita'y itinuturing na isang hibang, isang baliw na tao, gaya ng dakilang Apostol Pablo, na pinagsanay para maging isang teologo, isang saserdote, at sa kabila nun, ay sinabi niya na siya'y naging isang mangmang para sa kalwalhatian ng Diyos. Tinalikuran niya ang kanyang edukasyon dahil baka ang mga tao'y makikinig na lang sa kanyang matataas at pulidong mga pananalita. Kaya't sinabi niya na hindi siya pumaroon na may nakabibighan ng mga salita at karunungan ng tao na ang pananalig nila'y maging sa ganoon. Ganon na lamang na bumaling ang iglesia sa ganyan sa panahon ngayon. Gaya ng ipinopesiya niya, sa aking paglisan, papasok ang mga lobo na walang patawad na lalapay ng kawan. Pero ano pat sinabi niya sa kanila, sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagpapahayag ng Espiritu Santo, nang sa gayon ang pananampalataya nila'y sa Diyos. Ama, siya'y naging mangmang sa sanlibutan upang mapagkilala si Jesus. At ganon din kami ngayon, Panginoon. May mga tao na nakaupo rito na itinuturing na baliw dahil nakahanda silang pagkatiwala ng Diyos para sa kanilang kagalingan, para sa walang hanggan nilang patutunguhan. Itinataya ang kanilang reputasyon para sambahin siya. Pinasasalamatan siya, pinupuri siya na binibigyan ng kalayaan sa kanilang espiritu para sambahin ng Diyos. Sila itinuturing na baliw. Pero iyo pong sinabi na ang kamangmangan ng Diyos, kung kami mga mangmang, ay mas malakas at mas matalino kaysa sa karunungan ng tao. Dahil ang tao sa pamamagitan ng karunungan ay di na pagkikilala ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral, nalugod ang Diyos na iligtas sila ng mga maliligtas. Dalangin namin, Diyos, na ang dakilang mayakda ng salitang ito ay dumating ngayong gabi at pagalingin ang mga may sakit, iligtas sa mga naliligaw. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking yahambing ang Diyos para hindi niyo mapaglabo-labo ang bagay na pinangusap ko ngayon, na ang Diyos ay isang malaking brilyante, ang walang hanggan. At kapag ang isang diamante hinango mula sa asul na mga bato ng Afrika, nakapunta na ako sa mga minahan at nasubaybayan ng mga yun sa malaking kung paano nila iprinoproseso yun at kinukuha yung mga brilyante, kung paanong dumadaan ang mga yon sa gilingan. At lumalabas yung malalaking asul na ningas na mga brilyante, itim na mga brilyante. Walang korte ang mga yon, na partikular na korte. Basta bato lang yun na napakamahalaga. At kung tutusin, wala ngang ningas sa loob ng mga yon sa yugto na yon. Basta brilyante lang ang mga yon. Isang bato, pilugan, pinakinis, marami sa mga yon. Ano pa't kinakailangan na matapyas itong brilyante na ito? Ngayon, labag sa batas na hindi yung tapyasan. Kinakailangang tapyasan at pagkatapos, kinakailangan na may resibo ka kung saan mo ito nabili dahil milyon-milyon dolyar ang halaga ng mga yon. At inihahambing ko ang Diyos sa brilyante na yon. Ngayon, ang isang brilyante tinatapyas para paaninagin nito kung anong nasa loob nito. Yung ningas na nasa loob ng brilyante. At kinakailangan na matapyas ito sa bawat mumunting paraan. Bawat mumunting hugis, 3 guhit. Tatapat yung 3 guhit sa isang brilyante. At yung liwanag na itututok sa bagay na may 3 guhit ay magpapalabas ng 7 kulay. Kita nyo, magbibigay ng 7 kulay. At ngayon pansinin, ang Diyos ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kita nyo, siya'y tinaga, nabugbog. Ang malaking brilyante na mula sa kanya'y mapaaninag ang mga kaloob sa iglesia. At hindi dahil sa liwanag, dahil kinakailangang bumalik ng liwanag. Kapag hindi tumatama roon ang araw, patungo sa kung saan ito tinapyas.
Ano pat ang bawat mumunting piraso na nanggaling sa pagtatapyas na yon ay hindi winawasak, ginagamit yon. Marami sa mga yon ang ginagawang biktrola ng mga karayom. At yung mga karayom na yon ay nagpapalabas na mula sa mga tinapyas mula sa brilyante, nagpapalabas ng musika na inilalagay doon sa isang plaka. At umaasa ako na nakikita nyo ang ibig kong sabihin. Yung tapyas mula kay Kristo, yung kaloob mula kay Kristo na inilagay sa Biblia, ay ipinapangusap mismo ang mga lihim ng mga hiwaga ng Diyos sa mananampalataya. Natatalas niya ang lihim ng puso. Kilala niya ang bawat tao. Naniniwala ba kayo roon? Hindi nga sasabihin ng brilyante, nakikita niyo ba kung ano ako? Kundi, kung saan siya nanggaling. Ang brilyante ay isang brilyante dahil galing siya sa isang brilyante. At ganun ito sa mga kaloob ng Espiritu. Ang isang sa tao, bahagi yun ng brilyante na yon. Ipinadala yun at dinala roon. At dinala sa isang kaloob para makapagbigay interpretasyon, para makapangaral, para makapagturo. May 5 espiritual na kaloob. Mga apostol, mga propeta, mga guro, mga pastor, mga ebanghelista, at ang lahat ng ito'y para sa katitibay ng katawan ni Kristo. At kung paano nga na may mga guro, mga pastor, marapat lang na may mga propeta, alam natin yan. At alam natin na ang Diyos ay mahahayag sa huling araw, sa gitna ng kanyang bayan, sa hirang na binhi, ayon sa Biblia, sa anyo ng propeta. Yun mismo ang salita. Hindi dahil yung tao ay Diyos, bagkus yung kaloob ay Diyos. Kita nyo? At yun ang karayom. Ngayon, yung aspiling ay hindi makakapagpatunog ng plaka. Yung regular na karayom na panahi, hindi makakapagpatunog ng tama. Dapat brilyante. Yun ang pinakamainam. Pinilalabas noon ito ng malinaw ng isang karayom na ang dulo ay brilyante. Nawa ang Diyos sa gabing ito, ang record ng inyong buhay, anumang bagay na mali sa inyo, anumang bagay na minimithi nyo mula sa Diyos. Nawa ang dakilang maestro na siyang humahawak sa karayom sa kanyang kamay, naway ilagay niya ito sa inyong buhay at ihayag sa atin kung ano ang ipinuntan nyo, ano ang asam nyo. Pagkatapos malalaman natin na narito siya. Makalangit na Ama, naway iyo pong ipagkaloob ito bago po simula ng pila para sa pananalangin. Hindi sa pakay kong gawin ito. Pagkus iyo pong ipagkaloob ito, nang sa gayon ay malaman ng mga tao, maging sa mga estranghero na narito para ipanalangin. Hindi ko sila nakikilala, pero nakikilala mo sila. At ang sabi ni Pablo, kung magsasalita ka ng iba't ibang wika at walang magbibigay ng interpretasyon o walang pagpapatibay na mapapala, sasabihin ng mga tao na baliw ka. Pero kung may magpropropesiya at ihahayag kung anong nasa puso, kung ganoon ay sasabihin nila, tunay ang Diyos ay sumasa inyo. Naway magkaganito mismo, Diyos, sa atrasadong oras na ito. Iyo pong ipinangako ito at magiging ganun nga sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, iniisip ko kung ilan ang may sakit dito ngayong gabi na narito. O nakapagbigay ba si Billy ng mga prayer? Nakapagbigay ba ng mga prayer card? Meron nga. Bueno, sa palagay ko, bawat may sakit ay nakakuha ng prayer card. Pero hindi ko alam kung anong isinulat nyo doon. Sa palagay ko, ibinigay lang niya sa inyo yung card. Isinulat nyo yung nais nyo ron. Ganun po ba? Tinanggap nyo yung card? Inilagay nyo yung kung anumang nais nyo? Hindi ko kayo kilala. Ilan po sa mga narito ang nakakaalam na hindi ko kayo kilala? At ayan po na may sakit kayo. At sasabihin nyo ito, ano man ang napakinggan ko sa araw na ito, ang Diyos nga ang nasa likod ng mga balat na ito. Ang Diyos sa likod ng balat ng tao na tinatabingan ng kanyang sarili. Pero kung may espiritual kayong mga mata, mamumulat nyo yan at makikita nyo siya. Makikita kung sino siya at sinasampalatayanan nyo yan. Sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat paroroon ako sa Ama. Ngayon, kung sasampalatayanan nyo yan ng buong puso nyo, ilan po sa mga narito ang may sakit at nalalaman na hindi ko kayo nakikilala? Hindi alam kung anong suliranin sa inyo. Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, ako'y may sakit, ako'y may pangangailangan. Ilan ang may inaasam sa kanilang puso na walang sakit, pero may minimithi. Alam nyo ang bagay na aking, sige po, parang wala po yata sa nakikita ko, kundi yung mga nagtaas lang ng kamay. Ngayon, hindi ko alam. Kilala ko ang lalaking ito na nakaupo rito. Sigurado ako na si kapatid na James yan.
At sa palagay ko, si kapatid na babaeng James naman ito. Si kapatid na Ben, kilala ko. Mga mukha lang niyo kuminsan. Yung kapatid na kumukuha ng litrato. Pero ang, sigit sa mga nariyan sa likod, sa kung saan. Sigit, aking hamon nito sa batayan at sa pagsasara ng mensaheng ito. Alam niyo ba na ipinangako ng Diyos na mangyayari ito sa huling mga araw? Ipinangako niya yun. Kita niyo? Ngayon, hindi ko po kayang ipangyari yun. Kita niyo? Hindi ko kayang gawin yun. Siya ang kailangang magpangyari nun. Siya ang isa na nagpapangyari nun. Hindi ako. Pero sinasampalatayanan ko siya. O kung hindi ako tatayo rito na sinasabi sa inyo ang isang bagay na hindi ko sinasampalatayanan. Ngayon, manalangin kayo at sabihin niyo, Panginoong Yesus, itinuro sa akin sa Biblia na ikaw ang dakilang saserdote sa oras na mismong ito, na naiipot na habag sa aming kahinaan. Hindi ko alintana kung nasaan kayo. Kaya't sabihin lamang, sumasampalataya ako sa iyo at sa pamamagitan ng pananampalataya, nananampalataya ako sa bagay na pinangusap ng lalaking yun sa araw na ito. Yun ang bagay na sinabi sa akin ng anghel. Ibunsod mo ang mga tao na maniwala sa iyo. At yamang ipinangungusap ko ang salita ng Diyos, hindi ito maniwala kayo sa akin, kundi maniwala kayo sa salita. Kung hindi ito salita, kung ganon, huwag niyong paniwalaan. Pero kung naniniwala kayo na ito ang salita, kung ganon, anuman ito, manalangin kayo at sampalatayanan. At tingnan nyo kung magagawa pa rin niyang ihayag kung ano ang nasa puso nyo. At sino man ay nakakaalam na sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa tapak na may 2 talim at madaling kumikilala sa mga pag-iisip at mga haka ng puso. Sa ganoon na pagkilala ni Abraham na ang Diyos yon, nung nagawa niyang saysayin kung anong sinasabi ni Sarah sa likuran sa loob ng tolda, kung anong iniisip niya. Nung sabihin niya, ako'y dadalaw sa inyo, at sa isip-isip ni Sarah sa puso niya, hindi yun posible. Ngayon, sinabi ko na narito siya para pagalingin kayo. Anong palagay niyo tungkol dito? Kung kayo nga'y makasasampalataya lamang, ngayon, wala akong kakayahan, wala akong tiyak na pamamaraan, patid yun ng Diyos sa langit. Kita niyo? Kinakailangan kong makita mismo, at ang bagay na makita ko, sinasabi ko. At ang bagay na di ko makikita, ayan nga, hindi ko maaaring sabihin. Pero siya nga'y siya pa rin Diyos. Matataasin ba noon ang pananampalataya niyo kung gagawin niya yon? Preaching like that, it kind of throws me out a little bit. But he's here. Sa pangangaral ng tulad noon, medyo nawawala ako ng kaunti. Pero nandito siya, batid ko yan. Minamasdan ko ang isang lalaki habang iniyuko niya ang kanyang ulo diyan sa likod dito. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang may bahay. Nananalangin din. Dito nga. May bagay sa iyong puso. Ang may bahay mo ay nananalangin. May pasan sa iyong puso. Ito'y sa iyong biyanang babae. Tama. Naniniwala ka ba na magagawa ng Diyos na sabihin sa akin kung anong suliranin sa biyanan mong babae? Hindi kita kakilala. Tayo estranghero sa isa't isa. Siya nga, tama po. Naniniwala ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa Kanya? Wala siya rito. Nakikinita ko ang isang malayong distansya. Siya'y nasa silangan mula rito. Siya'y nasa Ohio. Tama. Pinapahirapan siya ng kondisyon sa dugo. Itago ng may bahay mo ang panyo riyan na iniiyakan niya. Ilapat sa biyanan na babae. Huwag kang magalinlangan. Siya'y gagaling. Sinasampalatayanan mo ba yon? Ito ang isang munting binibini na nakaupo mismo rito sa harapan ko. Siya'y umiiyak. May kung anong bagay nga na suliranin sa batang yan. Hindi ko alam. Hindi po pala suliranin. Meron siyang mithi. Minimithi niya na makatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Siya nga't ganito ang sabi ng Panginoon. Manampalataya ka, anak, na tatanggapin mo ito. Siya nga, huwag kang magalinlangan. Ito ang isang binibini na nakaupo rito sa dulo ng hanay. Nananalangin siya. Ako estranghero sa kanya. Pero siya nga'y naaninuhan. Naoperahan ka. Kung tayo estranghero sa isa't isa, sa tingin ko, hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Sa pakikinig lang sa akin marahil, hindi ka taga rito. Isa kang estranghero sa kalagitnaan namin. Taga Wisconsin ka. Ang siyudad ay Milwaukee. At ang suliranin mo ay cancer. Nasa dibdib. Inoperahan ng inoperahan. Pero hindi nagtatagumpay. Itulot mo ang pananampalataya na humipo sa laylayan ng kanyang damit.
Sampalatayanan mo ito ngayon mismo. Sink it in your heart, it shall come to pass. Patimuin mo sa iyong puso. Mangyayari ito. Manampalataya ka. A man sitting over in a corner here. Isang lalaki ang nakaupo sa sulok He's dito. praying for his mother. Nananalangin siya para sa kanyang nanay. He's a stranger to me. Isa siyang estranghero sa akin. But he's Hindi ko praying siya for his kilala. mother. Pero nananalangin siya para His sa mother kanyang has nanay. the same thing this At woman ang has, nanay scared niya her. ay may ganon din sa babaeng ito Or rito. she's scared of. Cancer. O natatakot siya rito na siya nga naman. There's a May man lalaki you're ka praying na for. ipinapanalangin. At ang lalaki na yun ay may That man has suliranin trouble sa with kanyang his back. likod. He's Siya rin, also a sin nakikinita ko na intoxicated. lasing He's an siya. alcoholic. Isa siyang Your lasenggo. brother. Ang kapatid mong lalaki. You're not from here. You're from Illinois. You believe God can tell me what your name is? Hindi ka taga rito. Farmer. Taga Illinois ka. Is that right? Naniniwala ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung anong pangalan mo? Believe. Farmer. Tama ba? Itaas mo ang kamay mo. Manampalataya ka. There's somebody kneeling over somebody praying. May lumuluhod dyan para sa isang tao. Somebody Nananalangin. Para sa isang tao na nakaratay sa isang banig. Alright. Bueno, nananampalataya ka ba na ang bagay na iyong narinig ay katotohanan, Binibini? Nananampalataya ka? Kung mapapagaling kita, lalapit nga ako para gawin ito. Pero pinagaling ka na ni Kristo, kita nyo? Kinakailangan nyo lamang sampalatayanan ito. Yang Binibini na nakatayo riyan na nananalangin, ay nananalangin para ikaw ay hipuin. Hindi kita nakikilala, pero nakikilala ka ng Diyos. You're from out of town also. That's right. Tagalabas ka ng bayan din. Siya nga, Exactly. taga Illinois ka. Yan mismo. Ang pangalan ng siyudad ay East Moline, Illinois. You suffer with cancer. Pinahihirapan ka You're a ng minister's kanser. wife. Asawa ka ng isang ministro. Do you believe? Nananampalataya ka ba? You'll Mamamatay die ka later. kung mararatay ka riyan. Siya nga, tanggapin mo siya ngayong gabi at sabihin, magagawa ko sa aking puso sa pananampalataya kung higit sa anumang bagay rito. Ako'y nananampalataya na pinagaling na ako. Ako'y nasa presensya ng Diyos. Tumayo ka, manampalataya, at umuwit pinagaling ka na. Hayan nga siya. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Purihin natin ang Diyos. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin dahil sa lahat ng iyong kabutihan at habag. Pinasasalamatan ka namin dahil narito ka pa rin dito sa gitna ng lahat na suliraning ito. Sa mundong ito na binaluktot, kaya't narito ka. Iyong ibunsod ang iyong Espiritu, Panginoon, na manatili mismo kasama namin. We see that you're here, God. Nakikita namin na narito ka, Diyos na may balat, In the na human nasa mga hearts, puso ng tao, giving nagkakaloob faith ng pananampalataya and revelation at ng kapahayagan and vision. at ng pangitain. Ikaw ay Diyos sa iyong iglesia, Diyos sa iyong bayan. Pinasasalamatan ka namin para rito, Panginoon. At nawa ang lahat ay manampalataya ngayong gabi nang may pagkakaisa at nawa sila'y gumaling sa pangalan ni Jesus Kristo, aming dalangin. Amen. Ilan sa mga nariyan ang may prayer card sa panig na yan? Pakialalayan niyang mga nandyan sa banda na yan na umusok sa likod, patiretso sa gitna ng pasilyo rito. Sila na nandyan sa pasilyo na yan. Pumila lang kayo papunta sa direksyon na ito. Pumuesto kayo, papunta sa direksyon dito. Sila dyan, kapag natapos na sila, itong pila na ito rito ay sumunod doon sa kabilang panig. Lumapit kayo mga matatanda sa iglesia. Kapatid na Roy, pagpalain ka ng Panginoon. Hindi ko napansin na nakaupo ka riyan. Nais ko nga mga diakono ng simbahan ay pumunta rito ng daglian. If they can get in, Kung makakalapit sila mula sa kung nasaan sila, I'm here for a little help. halika kayo rito para sa kaunting pag-alalay. I want Nais each ko one ng that's bawat going to be isa na prayed for, ipapanalangin raise up your na hand. itaas niyo ang inyong kamay, sabihin niyo ito pagkatapos ko. Panginoon, nananampalataya ako. Tulungan mo po ako sa aking kawalan ng pananampalataya. I believe Naniniwala ako na sa iyong presensya habang sumusunod ako sa iyong salita. At ang aking may mga kamay na nakapatong sa akin ngayong gabi. I'm going to accept my healing. Aking tatanggapin ang aking kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, masdan, ang panalangin ng pananampalataya ay makakapagligtas ng mga may sakit. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Sinabi niya kinuwi noon na ulan. Kailanman ito, kailanman siya. Ngayon, kailanman nga'y hindi niya sinabi sa lalong madaling panahon na kayo ipanalangin, iigi ang inyong lagay. Ang sinabi niya, gagaling sila. Sinabi niya kay Noe na ulan, hindi umulan ng 120 taon.
pero umulan. Sinabi kay Abraham na siya'y magkakaanak kay Sarah, hindi nangyari ng 25 taon, pero nagkaanak siya. Sinabi kay Isaias na isang birhen na magdadalang tao, hindi nangyari ng 800 taon, pero nagdalang tao ang birhen. Tama ba? Kanyang ipinangako ito. Kahit na gaano pang katagal ang abutin, kanyang gagawin at gagawin ito ano to naman. Sampalatayanan niyo yun. Lumapit na kayo ngayon sa harap. Si kapatid na Kap sa mangunguna sa awitan. Itatabi mo ang mga card. Ngayon, ang lahat po'y manalangin ngayon. Makalangit naming Ama, susunod po kami sa iyong mga utos sa pagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit. Wala akong nalalaman na ibang bagay na magagawa mo, Panginoon. Dahil iyong sinabi na sa iyong salita na iyong binili na ang kanilang kagalingan. Napatunayan mo na narito ka kasama namin sa gabing ito. Ang salita na nakakakilala ng mga pag-iisip na nasa puso, iyong pinatunayan niyo na narito ka sa kalagitnaan namin. At dalangin ko sa iyo, Ama, na ang iyong salita na hindi nabibigo ay magiging mas totoo pa sa bawat puso. Yamang iyong sinabi, kung masampalatayanan ninyo ito, huwag magalinlangan, kundi sampalatayanan ito. Sabihin sa bundok na ito, malipat ka at huwag magalinlangan, kundi sampalatayanan na ito'y mangyayari. Hindi niya sinabi kung kailan. Sinabi mo sa mga tao noong Pentecostes na umakyat doon sa itaas at maghintay. Hindi mo kailanman sinabi ang mga oras, mga araw. Ang sinabi mo, hanggang ngayon, sila'y lumalapit para tanggapin ang kanilang kagalingan. Naway di nila isipin ng anumang ibang bagay, kundi sila'y pinagaling na, hanggang sa dumating ang araw ng pagpapalaya. Tumatalima kami sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa kanila bilang mga mananampalataya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Sige po, lumapit na kayo ngayon. Pinagaling ka na, pagpalain ka ng Diyos. Sige lang, mainam yan. Things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. Oh, Lord Jesus, I pray. Panginoong Yesus, ipinapanalangin ko ang mga panyong ito ngayon. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Iniisip ko kung maaari nating baguhin ang liriko. Now I believe. It's now I believe. All things are possible. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Do you believe that what has been Nananampalataya ba kayo na ang bagay na hiniling at biniti ay ipagkakaloob? shall happen? Mangyari nga. I saw passing through the line Nakita ko habang dumadaan sa pila kanina lang ang ilan sa mga kaibigan kong Italyano mula Chicago. Ilan ang nakakakilala kay kapatid na babaeng Botasi na taga Chicago? Bueno, alam nyo, nagkaroon siya ng mental inatake ng nervyos nito lang, na malubhang malubha. Pero nung umaga sa Chicago sa agahan ng Christian businessman, sinabi ko sa kapatid na babae sa ilalim ng kasi ng Espiritu Santo, bumalik siya roon sa isang panig at hindi niya mapigilan ang sarili niya. At kaya ang sabi ko, kapatid na babae, hindi mo yan malalampasan agad-agad, pero talagang gagaling ka. Ang sabi ko, alinman sa 18 buwan o 2 taon sa panahon na yan kaihigi. Noong isang araw, habang nakikipag-usap sa kanya, narinig ko siya na nagpatotoo. Galak na galak, pinakamasaya na naramdaman niya sa buong buhay niya. Nakasakay siya sa isang kotse. Wala siyang kapayapaan. Ang presensya ng Diyos ay parang malayo sa kanya. Dahil hayan nga, yung mental na nerbiyos, alam niyo na, at bigla-bigla na lang nanunumbalik yon ng may higit na daloy ng kagalakan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nasa kanya. Humagulgol siya, umiyak siya, siya'y nagtamasa sila ng malwalhating panahon, mga 3-4 na linggo ang nakararaan o 1 buwan. At narinig ko ang patutuo niya nung linggo bago itong huli. Kaya't ang sabi niya, kapatid na Branham, noong bumalik ako, minarkahan ko at kinuha yung tape, at sakto mismong 18 buwan hanggang sa araw na yon. Amen! Iniibig niyo ba siya?
Hindi ba't kahanga-hanga siya? Ngayon, ang siya ring Espiritu Santo na makapanguhula ng eksakto nang di pumapalya sa lahat ng mga taon na ito at sa pamamagitan ng kanyang salita, ay sinisikap na maglantad sa inyo ngayon na ang Diyos ay hindi kung anong bagay na malayong malayo o kung anong bagay sa kasaysayan. Siya'y buhay na buhay. Pangkasalukuyan, ang kanyang salita'y nahayag. Itinago niya ang kanyang sarili sa tabing na tao sa kanyang iglesia, na inihahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, at pananampalataya ako na magkalakip, naglalakip, na nagiging isang unit ng Diyos. Hindi ako makagagawa ng wala kayo. Hindi kayo makagagawa ng anumang bagay na wala ko. Ni may bagay na magagawa kung walang Diyos. Kaya nagkalakip na gumagawa ito ng isang unit ng pag-uugnay. Pinadala ko ng Diyos para sa layunin na sampalatayanan niyo ito. At ayan nga na mangyayari ito. Ganun lang, kita nyo? Kinukumpirma ng ganap. Hindi ko alintana kung anumang mali sa inyo. Ano man ang sabihin ng iba. Kung mula sa puso nyo, sinasampalatayanan nyo na gagaling kayo, wala nang anumang bagay na makapipigil dito. Siya mismo ang may sabi. At ang sabi niya, kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi mabibigo. Sinasampalatayanan nyo ba yon? Ilan ba ang mananalangin para sa akin, para sa ibang mga pagtitipon na pupuntahan ko? Ako po ang nangangailangan ng panalangin. Kita nyo, tinalikuran na ako ng lahat, kita nyo. Pero kayo, at ayan nga na may binhi sa dako roon. Nagpadala ako ng liham sa Timog Afrika. Hindi nila ako pinapupunta maliban na pirmahan ko raw ang isang papel na ako'y magbabautismo sa direksyon na yon. Babautismuhan ng lahat ng 3 beses. Isa para sa Ama, at isa para sa Anak, at isa sa Espiritu Santo, ng paharapang direksyon. Yung kabilang direksyon, magbabautismo raw ako ng patalikod. Isa para sa Ama, at ituro ko raw ang doktrina na yon. Sinulatan ko sila ng liham. Sabi ko, sinisikap ng Espiritu Santo nitong nakarang ilang taon na papuntahin ako sa Afrika muli. Nais niyang gamitin ang aking pagmiministeryo doon, kung saan 30,000 ang tatanggap kay Kristo sa isang hapon. Sabi ko, alalahanin niyo, ang dugo ng mga kaluluwa na yan ay nasa inyo, hindi na sa akin. Nagalok ako na pupunta, pero ayaw niyo akong tanggapin. Iniisip ko kung ano kaya sa panahon na ito kapag si Jesus, na anak ng Diyos, ay tinagihan na ng iglesia, tinagihan na ang salita, pero sa kabila ng lahat ng yan, kanya pa rin ipinakikilala ang kanyang sarili sa kanyang mga hirang. Hindi ba't lubos-lubos ang pasasalamat niyo para riyan? At dumaan ako ngayong gabi, ipinapatong ang mga kamay ko sa kanila ng matatandang babae. May mga kabataan, may matatanda, may mga kabataang lalaki, matatandang lalaki na talagang pawis na pawis gaya ko. Sa isip-isip ko, nakaupo riyan na pinakikinggan ng salita na ang iba pa sa mundo iniisip na kabaliwan ito. Kita nyo, sila ang tornilyo, kita nyo? Narito ang Diyos para ruskahan ito. Palalayain kayo mula sa inyong sakit. Isa itong pangako ng salita. Alalahanin nyo, unti-unti itong hihigpit. Aking palalapitin sila kapag ako'y mataas na. Aking palalapitin sila. Kanyang kukunin yun palayo sa inyo. Tunay nga na gagawin niya. Sampalatayanan nyo lamang siya. Magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Huwag nyo siyang pagalinlanganan. Sampalatayanan niyo siya. Ipanalangin niyo ako. Kapag wala na kayong ibang ipapanalangin, ay alalahanin niyo ako. At pagkatapos, until we meet, till we meet, till we meet. Thanks for coming those long salamat sa pagpunta ng mga malayo pa ang biniyahe. Protektahan kayo ng Diyos sa pag-uwi niyo. Batiin niyo ang lahat ng mga Kristiyano. Bigyang pugay niyo sila mula sa grupo rito. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Shalom! God be with you till we meet again. At Jesus' feet, till we God be with you till we meet again. Nagagalak ako ng lubos, kita nyo.
May ilan, maraming bagay na di ko nalalaman, pero may ilang bagay rin na nalalaman ko. Lubos ang pasasalamat ko para sa inyo. Nagagalak ako ng lubos na magkaroon ng kaugnayan sa inyo. Nagagalak ako ng husto na maging isa sa inyo. Sumainyo ang Diyos. Siya nga, hindi niya kayo kailanman iiwan. Hindi niya kayo kailanman pababayaan. Hindi niya kayo kailanman iiwan. Nakapasok na kayo sa tabing ngayon. Kita nyo, nagagalak ako ng lubos na makita si kapatid na Palmer, na isa sa mga katulungang pastor natin dito, mula Georgia. Nasa loob din ng gusali si kapatid na Junior Jackson, sa kung saan diyan sa sulok. Nagagalak tayo na makasama siya. Nakaupo rito si kapatid na Don Radel. Oh, napakarami pa, hindi ko alam kung may nakaligtaan pa akong iba. Nandito si kapatid na Ben Bryant, at marami pang iba rito. Mainam na kapatid, si Willard Collins. Nagagalak kami ng gusto na makasama namin kayong lahat dito. Iniisip ko lang, kung maaari ba tayong tumayo pansumandali ngayon, iyuko natin ang ating mga ulo ngayon. Nararamdaman niyo ba ang pagiging malapit ng pakikisama sa Espiritu? Ihiging natin ito. Napansin ko si kapatid na McKinney na taga-Ohio na kasama natin. Si kapatid na John Martin at ang kapatid niyang lalaki. Nagagalak ako ng lubos na makasama kayong lahat. Hindi ko na kayo marahil makikita mga kapatid. Nakikilala niya kayo. Nawa ang puso ko at ang puso niyo, kalakip ang puso ng Diyos, ay maging isa hanggang sa magkita-kita ulit tayo. Nais kong hilingin sa kung sino man na pauwiin na. Habang nakayupo ang ating mga ulo ngayon sa panalangin, sisikapin natin ipaalam sa bawat ministro na tayo nagagalak na makasama sila rito. Lahat ng mga dumadalo, kayo ng mga taga-Tennessee, taga-Ohio at sa buong bansa. May mga kababaihan na nakatagpo ko riyan ngayong araw. Mga taga-Boston pa. Ang itim na kapatid natin dito kaninang umaga, taga-roon din siya. Marami po mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinasasalamatan ko kayo, aking minamahal na tapat na kaibigan. Ang Diyos ay sumainyo. Tinatawag ko kayong kaibigan ko. Alalahanin niyo ang sinabi ni Jesus tungkol doon. Mas malapit pa kaysa sa isang kapatid. Siya nga ang isang kaibigan. Habang iniyuko natin ang ating mga ulo ngayon, hanggang sa magkita-kita tayo uli sa susunod na ilang araw, sumainyo ang Diyos. Ihilingin ko sa ating butihin na tapat na kapatid, kapatid na Richard Blair, kung maaari niya tayong pauwiin na sa isang pagdulog na panalangin. Kapatid na Blair,